Bago natin simulan ng explosive movie recap na ito, please subscribe to our channel and like our videos. Sa isang tahimik at tipikal na subdivision neighborhood, namumuhay ng simple at tahimik ang mag-asawang sina Jeff at Karen Gaffney. Si Jeff ay nagtatrabaho bilang Human Resources Officer sa isang kumpanyang gumagawa ng defense technology. Isa siyang mabait at medyo awkward na tao, hindi palaban, at kontento sa simple nilang buhay. Si Karen naman ay isang housewife, mahilig sa home design, pero halatang nababagot na sa paulit-ulit na araw-araw. Wala ang mga anak nila sa bahay sa ngayon dahil nasa summer camp ang dalawang bata, kaya may kaunting panahon silang mag-relax. Ngunit ang inaakala nilang panahong mapayapa ay biglang nagulo nang may bagong kapitbahay na lumipat sa kabilang bahay, sina Tim at Natalie Jones. Sina Tim at Natalie ay maganda't gwapo, super classy, confident, at tila perpekto sa lahat ng bagay. Si Tim ay isa daw travel writer, habang si Natalie ay social media consultant at mukhang active din sa mga charity events. Lahat ng kapitbahay ay agad silang nagustuhan, friendly, charming, at sobrang cool. Pero si Karen, hindi mapalagay. May kutob siya na parang may kakaiba sa mag-asawang ito. Masyadong perpekto, masyadong misteryoso. Isang araw habang nasa block party ang buong community, napansin ni Karen na si Tim ay tila palihim na sumilip sa loob ng bahay nila. Hindi man niya sinabi agad, nagtanim na ito ng duda sa isip niya. Habang si Jeff ay aliw na aliw sa bagong kaibigan niya at nakikipag-bonding, natutuwa sa mga interesting hobbies ni Tim gaya ng glassblowing, si Karen naman ay patuloy sa pagmamasid. Habang sinusundan niya ang mga kilos ni Natalie, nakita niya itong pumasok sa isang mall. Pero imbes na mamili lang, tila may sikretong tagpo ito sa isang lalaki sa isang cafe. Nahuli pa niya itong parang may iniabot na libro sa isang lalaki. Sinundan niya pa ito sa ladies section ng mall at nahuli siya ni Natalie sa dressing room, pero si Karen ay nagkunwari na namimili lang din. Nag-usap sila ng malalim at sensitibo, pero walang nalaman na sekreto si Karen kay Natalie. Inimbitahan naman ni Tim si Jeff na uminom sa bar. Si Jeff ay sabik makipag-bonding sa kanya, kaya sumama agad. Habang umiinom, naging open si Jeff sa pagiging ordinary guy niya, habang si Tim ay patuloy na nagtatanong tungkol sa trabaho ni Jeff pero biglang nakagat si Jeff ng pugot na ulo ng ahas, at agad siyang niligtas ni Tim, at nagawa pa nilang mag-indoor skydive, doon ay nabuo ang tiwala ni Jeff kay Tim. Isang araw, binigyan sina Jeff at Karen ng regalo ni Tim at Natalie, isang magandang glass sculpture na si Tim mismo ang gumawa. Pero lumipas ang araw at habang naghahalikan sila sa sofa, aksidenteng nasipa ni Jeff ang glass sculpture at nabasag ito, pero nagulat sila na may device pala ito sa loob. Dito na naging seryoso ang pagdududa nila. At kahit may pangamba sila, nagdesisyon silang pasukin ang bahay ng mag-asawang Jones habang wala ito. Sa loob, tumambad sa kanila ang isang kwarto ng mga computer at binuksan nila ito at nakita nila mga information na iba-ibang tao at classified documents tungkol sa MBI, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Jeff. Habang nagmamadali silang tumakas palabas ng bahay, biglang dumating ang Jones, at aksidenteng nataman pa ni Jeff si Karen ng isang stuntman na nakita niya sa bahay. Sa gulo, nakalabas pa rin sila at nagdesisyon na humingi ng tulong sa opisina. Dinala nila ang ebidensya kay Carl Pronger, ang head of security ng MBI. Pero bago pa sila makapagsalita ng buo, biglang may sniper na bumaril kay Carl. Natarante sila, at dito na nagsimula ang matinding habulan. Sinundan sila ng mga kalaban, at nasangkot sila sa isang high-speed car chase na kasama pa sina Tim at Natalie na biglang sumulpot para iligtas sila. Sa ending ng chase, sa isang construction site pa sila nagtago. Doon ipinaliwanag ni Tim at Natalie ang totoo, sila ay undercover agents na nakatalaga para imbestigahan ang isang traitor sa loob ng MBI na nagbebenta ng mga classified microchips sa isang black market arms dealer. May hinala sila na si Jeff ay maaaring sangkot o hindi sinasadyang ginagamit, dahil may access siya sa personal files ng kumpanya. Mula rito, napilitan na sina Jeff at Karen na sumama sa kanila. Habang patuloy silang nag-iimbestiga, dito nalaman nila na ang tunay na kontrabida ay sina Dan at Meg Craverstone, mga matagal ng kapitbahay nina Jeff at Karen, na kilala sa pagiging sweet at laging may baked goods. Akala nila mabait at boring lang ang mag-asawang ito, yun pala,
sila ang may contact sa black market dealer na kilala bilang The Scorpion. Ang layunin ni Scorpion ay makuha ang experimental microchip na kayang ma-access ang mga secure na military systems, isang napakadelikadong bagay sa maling kamay. Upang masukol si Scorpion, nagplano sila ng isang sting operation. Si Jeff ang gagamitin bilang, magpapanggap bilang si Dan Craverston para sa isang black market deal. Dahil siya ang may legal access, siya ang pwedeng pumasok sa meeting ng hindi pinaghihinalaan. Si Karen, sasama para kunwari ay asawa. Sa mismong gabi ng operation, dumating sila sa isang hotel kung saan gaganapin ang transaksyon. Matindi ang tensyon. Nakilala na nila si Scorpion, sa umpisa ay okay naman ang pag-uusap nila, pero namukan ni Scorpion si Jeff. Isang di inaasahang tagpo at si Scorpion pala ay dating empleyado ng FBI kaya namukan niya si Jeff na HR niya dati. Dito na nagkagulo. Tinangka ni Scorpion na patayin sila, pero naroon na rin sina Tim at Natalie, handang iligtas ang mag-asawa. Sa isang matalinong galaw, naipasa ni Karen ang kutsilyo kay Natalie, at dito nagsimula ang aksyon. Mabilis na nagkaroon ng putukan, habulan, at explosive confrontation. Sa isang napaka-action-packed na eksena, naglabanan silang lahat sa loob ng hotel. Napatay ang mga tauhan ni Scorpion, at sa huli, nasabugan ito kasama ang natitirang microchips. Safe na ang prototype, at ligtas na ulit ang mga Gaffney. Pagkatapos ng lahat, bumalik na sa normal ang buhay. Sina Jeff at Karen, mas matibay na ang relasyon, at may bagong kumpiyansa sa sarili. At kahit hindi nila ginustong ma-involve sa ganitong kaguluhan, napagtanto nilang minsan, kailangan mo ring sumugal at harapin ang hindi mo alam. Isang taon ang lumipas. Sa Marrakesh, Morocco, nagbabakasyon sina Tim at Natalie. Tahimik, romantic. Habang nagkakape sila sa isang cafe, biglang may sumulpot, sina Jeff at Karen. Nagkamustahan sila pero meron na naman pala silang misyon sa lugar na yun. Wala nang pasakali, binaril na agad ang kalaban sa di kalayuan. At doon na nagtatapos ang kanilang kwento, for now. Kung nagustuhan nyo ang recap ng pelikulang ito, please hit like and mag-subscribe dito sa Movies Pinoy Recap. Huwag ding mag-atubiling mag-comment kung may gusto pa kayong ipa-recap na mga pelikula. Maraming salamat po.